Okay, ngayon naman po gagawa tayo ng templates for our PVC ID. Bawa nakakuha po tayo ng school, no? Preschool. So file, new, or Control N, yung kanyang shortcut para gumawa tayo ng bagong document. So commonly yung width po ng ID is 2.25 inches. And yung height natin is 3.5 inches. And let's have a resolution of 300 pixels per inch. Okay, so maximize lang natin. Okay, so ito yung canvas natin for our ID. So double click lang natin yung background para makuha natin yung kanyang center. So using our move tool, may magpapakitang transform controls dyan. So yan po yung center niya vertically. Okay. So next, yan, gagawa na tayo ng band. Halimbawa blue yung ating band kung saan natin ilalagay yung name ng school. So using our rectangular shape tool, ito natin banda ilagay. Okay, or any color na ano sa school na makukuha nyo. Okay. And next is yung paglalagyan naman ng picture ng bata. Okay, create new layer and using our marquee tool, gawa tayo ng square by pressing shift key together with our marquee tool. Dadrag natin for the okay, so yan dyan ilalagay. And be sure po yung ating foreground color is black and hit Alt backspace. Okay, so dyan natin ilalagay yung 1 by 1 ID ng bata. Okay, so yung fill natin ganyan lang. Okay, so next is kuha tayong logo. Bawa ito yung logo ng ating school. Okay, Control T. Naku naman. Okay, so duplicate lang natin para may design naman. Ibababa lang natin yung layer para hindi siya nakakapatong. Okay, and babaan natin yung kanyang opacity para mapupunta po siya dun sa
background. Okay? So next, gagawa tayo ng lalagyan ng pangalan naman ng bata. So we can use rounded rectangle or any shape na pwedeng paglagyan. So fill. Okay. Lagay natin na lang dito sa background layer. Okay, so dito sa bandang dito, okay. So pili tayo ng mas anong kulay, no? So since blue, click natin dito sa blue. Kung ganyan din blue yung gusto, or let's choose lighter one. Okay, dito sa center, alt lang natin para magsisimula sa center yung pagdodrawing natin ng fill. Be sure po na yung fill yung nakapindot po dito, fill pixels. And yung ating radius is something 0.15 inches. Okay, so magsisimula po sa gitna hanggang dito. Bawa, dito natin lalagay yung pangalan. Masyadong malabo. So let's try a darker blue. Okay, create na lang tayo ng bagong layer kasi sumusunod siya dun sa opacity ng ating layer 2 copy, which is about 13%. So under this new layer, lalagay natin yung name band. So alt lang natin para magsisimula sa center and draw yan, mga okay, so redefine. So next, gawa pa tayo ng isa, or just duplicate na lang natin to. Kung ganyan din kalaki yung gusto natin, drag lang natin doon sa new layer and move natin. Okay, so dyan po yung level, dito yung name, dito yung level, and ano pa yung mga details dito sa baba. Let's take, meron din masyadong mataas. Ayan. Okay, so duplicate pa natin dito, dito yung ID number. Okay, so meron na tayong template for our ID. So ito po yung mga lalagyan lang ng mga name. Ito yung ID number.
So let's say template na yan. So paano yung paglalagay natin ng picture? So control click lang natin dito sa layer na to kung saan natin ilalagay yung picture. And let's open an ID. Let's say for example ito po yung picture na binigay nung bata. Kung 2x2 or 1x1 yon, or tayo po yung nag-shot, so square na po yun, no? So dito, since ito yung i-scan natin, so select all, copy, Ctrl C, copy. Tapos punta tayo dito sa ating template, yan. Ctrl click dito sa layer para ma-select yung ano na to. Okay? Selection natin kanina. So then, huwag niyo po okay, huwag niyo lang po basta i-paste, hindi paste into. Okay, para dun lang siya mape-paste dun sa square kanina. So malaki yung picture, pwede nyo pong liitan. So mapapansin nyo, dun lang sa square na paste. So pag paste lang yung hindi paste into, ika-crop nyo, no? So since template ito, so mas maganda kung dun lang siya naka-confine dun sa square na ginawa natin. Ayan. So kung square na talaga yung picture, mas madali ho. Ito kasi pinanggalingan natin is rectangular or buong picture, kaya medyo malaki. Okay, so ganyan po yung paglalagay ng So yung mga details na lang ho. So lalagyan nyo ng text. Say text white. Malaki. Take size 18 font. Okay, so yan, depende na lang po kung anong font yung gusto na school or kung ano man yung kanilang prefer. And of course, yung kanyang telephone number, dito lang po is susulat. Okay? So, our important topic here is yung paglalagay ng picture, yung logo. You can have a backdrop of the logo to another layer and babaan nyo lang po yung kanyang opacity para maging mapusyaw po siya. Okay, so next, halimbawa tapos na po yung isang ID ganyan, you can copy, select all, and copy merge, no, para lahat yan. Next, kung
kung pre-cut po yung gagamitin natin na PVC, so pwede na po yung ganyang template. Pero kung sampuan ho, so pwede nating mag-new tayo. A4. Okay? Commonly A4 po yung size ng picture or yung PVC. Okay, so select image menu, rotate canvas 180 para humiga ho siya, or just press F10 po kung nakaload po yung piso print action. And paste natin yung ating ID dito. Okay, so gawan ho natin ng guide, no? Okay, so kung yung susunod na ID na naman ho, paste nyo na lang ho dyan. Let's take for example, ganyan. One, two, three, four, five. So, ano lang natin, ito ay 1, 2, 3, 4, 5. So, let's make a margin. So 5 up arrow. Okay, so 10 po yung kasya dito. O 5, tapos yung kanyang likod. Okay, so halimbawa ito yung likod. Nalagay lang natin dito sa bandang baba niya. Yan yung likod niya. Next dito. Dito. Yan. Okay. So bali, ito ibang ID. Yung kanyang likod, yung nasa baba. Okay, so ganun lang. 5 ID sa isang PVC. Okay. So then, print na po. Ang pagpiprint po dito ay hindi kagaya po sa photo, no? Kailangan ibaliktad po natin. So let's say for example, print preview. Landscape. Okay, so yan. Print natin. Proceed. So, click po natin yung properties. And check po natin yung ating page layout. Okay, so dito sa page layout, ito po yung mahalaga dito. So, kailangan po natin itong i-click itong mirror image na to para yung kabaliktaran po yung piprint niya. Tapos pag nilaminate po natin, so babalik po siya. Parang pabaliktad ho. Kasi pag hindi nyo mirror image po yan, pag ikinabit nyo po dun sa matigas, dun sa PVC, baliktad po siya. Okay? So, ganun lang po yung kaibahan niya sa pagpiprint ng photo. Okay? So, just press OK and OK. Okay, so dapat ganito yung pagkakaprint ng inyong ID template. Okay, so ito iba-iba ho.
iba ito. So ito we have 10 IDs. So mas maayos po kapag lahat po sa harap ito. So iba-iba po itong 10 ito, tapos dun sa isang sheet, so andun po yung kanilang likod. Be careful lang po na magkabaliktad po or magkapalit yung likod po nito sa likod dun sa bandang kanan at kaliwa. Okay? So mapapansin nyo naman pag itinaklob nyo po yung ganon, dapat sakto po siya, no? So halimbawa ito, ang likod nyo po pag printed is nasa kanan ho natin kung nakarap po tayo sa screen. So itong nasa kaliwa, nasa kanan po yung kanyang likod pagkaka-print.